Dominant Protector. Credit to the author. 1541-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang elixir na ito ay may napakahigpit na mga kinakailangan para sa pagkontrol ng apoy, at nililimitahan din nito ang The Alchemist na magkaroon ng isang ice type na elixir fire bilang pandagdag bilang karagdagan sa fire type na elixir fire. Gayunpaman, ang ice at fire ay hindi magkatugma, kaya napakahirap para sa isang fire type na alchemist na magsanay ng isang ice type na elixir type na apoy. At para itaas ang alchemy na antas ng apoy sa apoy na katulad ng apoy na alchemy. Apoy, mas mahirap pa iyon kaysa sa pag-akyat sa langit. Kaya ganyan yan. Mukhang hindi lang kailangan kong magsumikap para maging isang third grade alchemist, kundi kailangan ko ring magsanay ng Icy Heart Alchemy Fire. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Hindi na iyon kakailanganin sa pagsali ni Trixie sa sekta, hindi na kakailanganin ng sect master na uminom ng Ice Heart Jade Bone Pill, ang pagkakaroon ng tagapagmana ay sapat na. Hindi mo kailangang mag-alala masyado tungkol dito, sabi ni Queen, hayaan mo lang si Trixie na sumali sa Ice Palace. Maghintay. Naramdaman ni Terence na may mali. Seryosong tanong niya kay Queen, Senior, if you don't mind me asking, what's the benefit of being the Ice Palace's inheritor? Bakit sapat na ang isang inheritor? Ayaw mo bang maging inheritor? Well, hindi inakala ni Queen na ang kanyang mga nakakaaliw na salita ay mag-uugnay ng napakaraming bagay kay Terence. Tila naghinala si Terence, ngunit hindi niya masabi sa kanya ang tungkol sa tagapagmana. Natural, gusto rin ng sect master na maging tagapagmana, ngunit dahil sa limitasyon ng kanyang katawan, hindi niya matanggap ang mana, kaya habang naghahanap kami ng ibang tao, naghahanap din kami ng refiner. Ito ay isang tagapagmana lamang, at mas madali silang mag-training. Kalamangan sa mga normal na Sky Class Masters, kapag nakapasok sila mas madali para sa kanila na makalusot sa hadlang at maabot ang landas ng langit. Kaya hindi ka pa nakakahanap ng sino mang may malamig na katawan ng yin. Naramdaman ni Terence na may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Hindi lamang kami nakakita ng sino mang may malamig na katawan ng yin, ngunit wala rin kaming nakitang sino mang may yelong pusong jade na katawan ng buto. Napangiti ng mapait si Queen. Kadalasan, ang ganitong uri ng pangangatawan ay minana ng pamilya. Ang ilan ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at ang ilan ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kung ang mga pamilyang ito ay walang sino mang magsasaka o hindi alam ang uri ng yelo sa mga pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan, hindi nila mapapansin ang mga abnormalidad na ito. Hindi naman pwedeng isa-isa tayong pumipili ng tao, di ba? So ganyan yan. Ano ang meron sa peking Ice Heart na Jade Bone Body, kung ganoon? Tanong ni Terence. Ang peking Ice Heart na Jade Bone ay hindi ganap na namana nito. Nagmana lang ito ng isang bahagi. Sinabi ni Queen, kaya ang ganitong uri ng konstitusyon ng katawan ay dapat dagdagan at lagyan ng mga elixir na pinino ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan. Saka lamang ito maipapakita ang kaparehong epekto ng nagyayelong pusong Jade Bone Body Constitution. Kung gayon, kung ito ay namamana, bakit hindi kayo pumunta sa bahay ng sect master at tingnan kung may kasama pa ba? Kailangang tanungin sila ni Terence ng tuloy-tuloy para malaman ang tunay na intensyon ng Ice Palace. Ang sect master ay isang inabandonang bata, anong pamilya mayroon siya? Gusto naming hanapin ito, ngunit may isang dagat ng mga tao. Saan tayo dapat pumunta? Napangiti si Queen ng mapait. Parang ganyan. Tumango si Terence, hindi niya akalain na ang malamig na sect master ay may kaawa-awang background. Ito na. Ang katawan ni Trixie, gayunpaman, ay mas espesyal kaysa sa pusong yelo na Jade Bone Body. Mayroong malaking halaga ng yin chi sa kanyang katawan, at ito ay hindi kapanipaniwala. Sabi ni Queen. Sa kanyang edad, marami siyang yin chi. Kung maaari nating pinuhin ang lahat ng yin chi na ito, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Paano kung pipiliin kung huwag siyang pasukin sa Ice Palace? Tanong ni Terence. Iyan ay makakasama sa kanya ang sect master at ang mga elder ay pinipigilan ang yin chi sa loob niya, ngunit hindi ito magtatagal.
Kapag ang enerhiya ng yin ay kumawala mula sa mga pagpigil nito at sumalakay sa kanyang puso, siya ay mawawala ng malay muli, sabi ni Queen. Ano ang tungkol sa prutas? Tanong ni Terence. Temporary lang ito. Sabi ni Queen, kung wala siyang masyadong yin chi, maaaring supulan ito ng prutas sa loob ng ilang dekada, ngunit napakaraming yin chi sa kanyang katawan. Halos kapareho ito ng Sky Class Key. Kahit nakunin niya ang prutas, hindi pa rin siya malay sa loob ng isang taon. Nanlaki ang mga mata ni Terence nang mapuno ang kanyang puso ng pagsisisi at pagsisisi sa sarili. Si Trixie ay walang gaanong yin chi sa kanya, ngunit pagkatapos niyang iturok ang chi sa kanya ng ilang beses, lahat ng chi na naabsorb niya ay nilamon ng yin chi sa kanyang katawan, na ginagawang mas malakas at mas malakas. Kung hindi dahil sa dalisay na enerhiya ni Terence, marahil ay kayang pigilan ng prutas ang yin energy sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon. Kung gayon, kung hindi natin tatanggapin ang mana, maaari ba nating hayaan siyang magtanim sa Ice Palace? Naramdaman ni Terence na ang mana ay may pahiwatig ng pagsasabuatan, at ito ay nagpabagabag sa kanya. Ang bilis ng paglilinang ay tiyak na hindi mas mabilis kaysa sa mana. At saka, ang kailangan natin ay isang tagapagmana. Sabi ni Queen. Ang mga salita ni Queen ay nagpasikip ng puso ni Terence. Parang may mali sa inheritor na ito. Kung hindi, kung talagang pinahahalagahan ng Ice Palace ang kahangahangang konstitusyon ni Trixie, kung gayon ay dapat niyang gawin ang anumang paraan na gusto niya, bakit siya ang gagawin nilang tagapagmana? Sinabi sa kanya ng instinct ni Terence na may tinatago si Queen sa kanya. Ngunit halata na ayaw pag-usapan ni Queen ang tungkol dito at iniiwasan niya ang paksa, hindi maaaring tanungin lang siya ni Terence ng diretso. Kung tutusin, tinulungan na siya ni Queen sa simula pa lang, at labis ang pasasalamat ni Terence sa kanya para doon. Ayaw niyang masira ang relasyong ito. Alam niyang sasabihin sa kanya ni Queen ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit may ilang bagay na hindi niya masabi sa kanya. Kung hindi niya masabi sa kanya ang totoo, hindi na kailangang pilitin siyang magpaliwanag. Dahil iyon ang kaso, tatanungin na lang niya ang Sectmaster kung hindi siya makapagbigay ng kasiya siyang sagot, hindi niya hahayaang tanggapin ni Trixie ang mana ng ganoon kadali. Naiintindihan ko. Tingnan ko muna si Trixie. Sabi ni Terence sabay tango. Siyempre, habang nag-uusap sila, dinala ni Queen si Terence sa isang guest room sa courtyard. Nasa loob lang siya, nandoon din ang Sectmaster. Sinundan ni Terence si Queen sa silid, at gaya ng inaasahan, kausap ni Trixie ang Sectmaster, todo ngiti. Ang Sectmaster, sa kabilang banda, ay walang magawang nakaupo sa tabi niya, panakanakang tumatango. 1542. Pakiramdam ng Sectmaster ay walang magawa, siya ang naghihikayat kay Trixie na sumali sa Ice Palace sa simula, at para makahanap ng mga karaniwang paksang pag-uusapan, natural na pinag-uusapan pa nila si Terence. Ngunit pagkatapos niyang magsalita tungkol sa pagganap ni Terence sa pagsusulit, nagsimulang magsalita si Trixie tungkol sa iba pang mga bagay. Walang choice ang Sectmaster kundi pilitin ang sarili na pakinggan ang kwento ni Trixie. Nakakaantig ito, ngunit hindi niya ito iniisip. Ang iniisip niya ay kung paano pananatilihin si Trixie. Trixie, gising ka na talaga. Tuwang-tuwa si Terence na makita ang masiglang Trixie. Wow! Terence honey, nandito ka talaga. Tumalon si Trixie mula sa kama at tumakbo kay Terence, ibinagsak ang sarili sa kanyang mga bisig. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso at binti kay Terence na parang koala. Ha! Tumingin si Terence sa masiglang Trixie sa kanyang harapan, at ang kanyang puso ay napuno ng emosyon. Ang lahat ng nakaraan ay parang panaginip, at si Trixie ay tila hindi nawala ng malay. Salamat, Terence honey. Binigyan ni Trixie si Terence ng pek sa pisngi, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Napakasaya ko. Sulit ang mamatay. Natahimik ang Sectmaster, ako at ang matanda ang nagligtas sa iyo, okay. Pagkatapos mong magising, sinubukan kong lumapit sa iyo, pero sobrang walang pakialam. Nandito si Terence, at ito na. Ngunit kahit gaano siya nalulumbay, naunawaan ng Sectmaster na ang pagkumbinsi kay Terence ang pinakamahalagang bagay. Tita Queen, alam ba niya kung ano ang gusto ng Ice Palace?
Ang Sect Master ay nagtanong ng hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang Sky Class Masters ay may napakalakas na kakayahan, at iyon ay ang gamitin ng kanilang boses para ihatid ang kanilang boses sa taong gusto nilang marinig. Ito ang maalamat na Chi Manifestation. Only Sky Class Masters ang makakagawa nito. Gayunpaman, ang discarding ito ay kumonsumo ng maraming chi. Ang mga tao ay hindi madaling gamitin ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit para sa kapakanan ng pagtalakay kay Trixie, wala siyang pagpipilian. Alam ko, pero hindi ako pumayag o tumanggi. Sabi ni Little Queen sa pamamagitan ng lihim na pagpapadala ng boses. True Energy Voice Transmission. Sumimangot si Terence. Naramdaman niya ang enerhiya sa paligid niya, at nahulaan niya kung ano ang ginagawa ng dalawa. Ikaw. Matutuklasan mo ba talaga ito? Ang Sect Master ay talagang nabigla kay Terence sa pagkakataong ito. Kung si Terence ay isang Sky Class Master, hindi magiging kakaiba para sa kanya na malaman na sila ni Queen ay gumagamit ng pribadong mensahe. Mayroong mas malalakas na Sky Class Masters na nakakarinig sa kanilang sinasabi, ngunit si Terence ay isang mystic lamang. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya maramdaman ang pagbabago kay Chi, di ba? Oo, pero hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo. Mahinang sabi ni Terence, na masama ang tingin sa Sect Master. Si Terence ay sobrang sensitibo sa mga pagbabago-bago ng purong enerhiya, marahil dahil sa mga sining ng kanyang practitioner. Ito rin ang dahilan kung bakit na-detect ni Terence ang tunay na lakas ng kalaban nang hindi ginagamit ang sining ng kanilang practitioner para maglabas ng purong enerhiya. Kung hindi, kapag ang isang cultivator ay nagtatago ng kanilang lakas, ang kanilang tunay na chi ay hindi lalabas, at ang ibang mga cultivator ay hindi mararamdaman ang lakas ng iba. Para sa mga low-level cultivator, sa harap ng high-level cultivator, kahit na hindi nila inilabas ang kanilang tunay na chi, maaari nilang itago ang kanilang tunay na chi at lihim na gamitin ang kanilang internal cultivation techniques. Matutuklasan din ng mga high-level cultivator ang kanilang tunay na lakas. Maliban kung ang sitwasyon ay nabaligtad, at ang mga matataas na antas na magsasaka ay hindi naglabas ng kanilang tunay na chi, ngunit lihim na itinago ang kanilang tunay na chi upang mailipat ang kanilang paraan ng paglilinang ng kaisipan. Sa ganitong paraan, hindi malalaman ng mga mababang antas na magsasaka. Through Chi Manifestation, makikita mo talaga ito, talagang may kakayahan ka. Ang Sect Master ay tumingin kay Terence, nagulat sa mas maraming pakikisalamuha sa kanya, mas nakita niyang misteryoso siya. Sa paningin niya, mahina itong Mystic Class, pero nagagawa niya ang mga bagay na ikinagulat niya. Totoong Chi Manifestation. Kaya ito ay tinatawag na Chi Manifestation. Kumunat ang noo ni Terence. Bulong ni Terence sa kanyang sarili, iniisip na ito ay medyo kawili-wili. Sinubukan niyang gawing boses ang kanyang enerhiya at ipinadala ito sa Ice Palace. Little Cold Girl, ganoon ba? Anong tinawag mo sa akin? Ang Sect Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa paraan ng pagtawag sa kanya ni Terence. Anong tinawag ko sa'yo? Hindi inaasahan ni Terence na magiging matagumpay ang kanyang eksperimento. Pero, syempre, hindi niya aaminin ang sinabi niya ito ay isang Sky Class late phase peak. Hindi ito biro kapag galit siya. Ikaw. Natural, hindi uulitin ng Sect Master ang mga salita ni Terence sa ilalim ng pagtataka ni Queen at Trixie na mga tingin, bigla niyang napagtanto na maaari ding gumamit ng pribadong mensahe si Terence. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Terence noon at nagtatakang nagtanong, ikaw. Maaari mo ring baguhin ang iyong vital energy sa isang pisikal na anyo. Ito ba ang totoong Chi Manifestation? Mukhang simple lang. Nagkibit balikat si Terence. Simple. Hindi alam ng Sect Master kung ano ang sasabihin. Chi Manifestation ay isang secret technique na tanging Sky Class lang ang magagawa, pero hindi ibig sabihin na lahat ng Sky Class Masters ay kayang gawin ito. Tanging ang Sect Master at si Queen, sa kanilang talento, ang makakagawa nito, ngunit ginawa ito ni Terence ng napakadali. Isa itong malaking dagok sa Sect Master. Oo, hindi ba iyon naman iyon? Pagkatapos ay ginawang chi ni Terence ang kanyang mga salita at ipinadala ito sa Sect Master. Para kay Terence, ito ay isang kaunting pagkakataon. Ang kanyang sining ng Dragon Mastery ay isang all-purpose energy conversion technique na maaaring mag-convert ng enerhiya sa iba't ibang anyo.
Kaya para kay Terence, ang paggawa ng mga salita sa Chi ay napakadaling gawin, at hindi ito nagdulot sa kanya ng kahit katiting na enerhiya. Ito ay dahil ang tunay na enerhiya ay nabago mula sa tunog ng mga salita at hindi talaga na-condensed mula sa tunay na enerhiya sa katawan. Oo. Noong ginamit mo ang iyong chi para pasabugin ang pader ng ice palace ko, ginamit mo rin ang iyong chi para makabuo ng hugis. Hindi ko na iniisip iyon noon, ngunit ngayon na naiisip ko iyon, medyo malayo ka pa sa pader ko, dapat ginamit mo ang iyong chi para gawin iyon. Napabuntong hininga ang Sect Master. Dati, ginamit ni Terence ang compressed chi para sirain ang mga meridian ni Naipaw at katawan ni Nitian. Hindi ito bago, dahil hindi niya ito ginamit bilang pisikal na anyo. Nagulat ang Sect Master, ngunit hindi niya ito masyadong kapanipaniwala. Ngunit tiyak na ginamit ni Terence ang kanyang chi para hubugin at pasabugin ito. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng maraming Sky Class Masters, at kahit na kaya nila, hindi nila magagawang ilabas ang napakaraming chi. 1543. I guess so. Sabi ni Terence. Ngayon lang napagtanto ng Sect Master na ang potensyal ng mag-asawa ay makalangit. Hindi niya alam kung ano ang potensyal ni Terence, ngunit tiyak na mas henyo siya kaysa sa mga henyo ng mga sinaunang sektang iyon. Siyempre, gayunpaman, walang anumang intensyon ang Sect Master na pag nasaan siya gaano man kalakas si Terence, hindi siya nababagay sa sining ng Ice Palace. Si Trixie lang ang gusto niyang i-recruit. Dahil masasabi mo, sabihin mo sa akin ang totoo. Tinatanong ko lang si Tita Queen kung sinabi niya sa iyo na gusto ng Ice Palace na kunin si Trixie bilang isang disipulo. Nakita ko lang kayong magkaibigan, sabi ng Sect Master. Hindi ko gustong istorbohin ka. Sinabi ko na sa iyo na sinabi ko na sa iyo, ngunit hindi mo ako binigyan ng malinaw na sagot. Nagpatuloy si Queen. Tumango si Terence, malamang na gumagawa lang ng dahilan ang Sect Master para hindi sila abalahin, ngunit alam ni Terence na hindi siya nagsisinungaling sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Queen. Iyon lang ang pinag-uusapan nila. Ang Sect Master ay hindi magaling sa pagsisinungaling, at hindi niya kailangang magsinungaling. Hindi na nagsalita pa si Terence. Alam ko, kaya ko bang makausap si Trixie mag-isa? Siyempre kaya mo. Tumango ang Sect Master at umalis kasama si Queen. Pinakamabuting hayaan muna sina Terence at Trixie na pag-usapan ito pagkatapos nilang magdesisyon. Ang Sect Master ay hindi na kailangang magsabi ng kahit ano. Pagkaalis ng Sect Master at Queen, hindi na nakapaghintay si Trixie at tumalon muli kay Terence, hindi ba nibitawan? Terence honey? Miss na kita? Parang napakahabang panaginip, natakot talaga ako na hindi na ako magising. Paano ito nangyari? Sinabi ko sa iyo, tiyak na maliligtas kita. Tinapik ni Terence ang likod ni Trixie, ano ang nararamdaman mo ngayon? Mas bumuti na ang pakiramdam ko, at hindi na kasing lamig gaya ng dati na nahimatay ako. Sabi ni Trixie. Mabuti naman. Ibinaba ni Terence si Trixie at marahang hinawakan ang kanyang katawan. Bigla niyang naramdaman na isa itong napakasayang sandali. Ang dalawa sa kanila ay nakaranas ng isang buhay at kamatayang relasyon, at pareho nilang itinatangi ang relasyon na ito. O tama, Terence honey, sinabi ng Sect Master na gusto niyang sumali ako sa kanyang sect sa ngalan ng kanyang master. Tumingin si Trixie kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aatubili. Kakasabi lang niya ng, sa Sect Master. Ngunit siya ay isang matalinong babae, alam niya na ang pananatili sa Ice Palace ang tanging pagpipilian niya. Bagaman, kung hihilingin siya ni Terence na umalis ngayon at bumalik sa Starfield, babalik siya ng walang pag-aalinlangan. Ang pangako ng Sect Master na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si Terence ay nagpakilos pa rin sa kanya. Oo, si Terence ay isang practitioner, at kung maaaring pahabain ang buhay, matagal na siyang namatay. Napaka-boring ni Terence, at bagamat mayroon pa siyang Josephine, Cheryl, at Yasi, hindi sila mga practitioner. Gusto niyang magpatuloy sa paglalakad kasama si Terence, magpakailanman. Alam ko gusto mo bang sumali sa Ice Palace, kung gayon. Huminga ng malalim si Terence, kailangan niyang harapin ang paksang ito, kung tutuusin. Ito ang nagpasya sa buhay at kamatayan ni Trixie, at hindi niya ito maiiwasan. Hindi ko alam.
Ang sabi niya ay bagay na bagay ang katawan ko para sa sining ng Ice Palace Practitioner. Ngunit kung hindi ako magtanim, baka mamatay ako. Sinabi ba niya sa iyo ang tungkol sa mana? Tanong ni Terence. Sinabi ko nga na ang aking katawan ay maaaring magmana ng enlightenment ng Ice Mountain, at maaari akong makapasok sa Sky Class. Tumango si Trixie. Tinanong ko noon si Elder Queen kung maaari kang manatili dito at magsanay ng elemento ng yelo, ngunit gusto ng Ice Palace na tanggapin mo ang mana. Huminto si Terence. Pakiramdam ko ay may kung anong tukana sa likod nito, bakit gusto nilang ikaw ang maging tagapagmana. At ano ang ibig sabihin ng Ice Palace na maging tagapagmana? Isang tukana. Ngunit sinabi ng Sect Master na sinubukan niya at nabigo. Dahil sinubukan niya ang mana, hindi dapat magkaroon ng anumang mga tukana, di ba? Sabi ni Trixie. Gayunpaman, totoo na ang tagapagmana ay napakahalaga sa kanila. Sumangayon si Terence sa pagsusuri ni Trixie. Sa katunayan, kung talagang may tukana, bakit susubok mismo ang Sect Master sa Legacy? Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin mapalagay si Terence. Kung gayon, ano ang iniisip mo? Ibinaba ni Terence ang kanyang ulo at seryosong tumingin kay Trixie. Tell me your true thoughts. Gusto kong marinig ang iniisip mo. Ako. Gusto kitang makasama habang buhay. Magpakailanman. Ibinaba ni Trixie ang kanyang ulo, nahiya sa titig ni Terence. Ngunit hindi ako isang practitioner. Sinabi nila na kung tumuntong ka sa Sky Class, ang iyong buhay ay pahabain. Naiintindihan ko. Hinailan ni Terence si Trixie sa kanyang mga bisig. Sa katunayan, nakapagdesisyon na si Terence, ngunit gusto lang niyang makita kung ano ang iniisip ni Trixie. Hindi mahalaga kung bakit gusto ng Ice Palace na maging tagapagmana si Trixie, gusto ni Terence na manatili siya lang ang pag-asa niya. Ngayon, ang natitira na lang ay makipag-ayos sa Ice Palace. Alam ni Terence na ang Ice Palace ay 80% sigurado na maaari niyang patuloyin si Trixie, ngunit kung hindi siya sigurado, magkakaroon siya ng pagkakataong humiling. Actually, I still respect your opinion. Kung gusto mo pumayag ako, papayag ako. Kung ayaw mong pumayag ako, babalik ako sa iyo, sabi ni Trixie. Labis na naantig si Terence sa mga salita ni Trixie. Hinawakan niya ang kamay nito at naalala ang isang kasabihan, magkahawak kamay, tumatanda. Kontrata sa buhay at kamatayan, sabihin kay Zikheng. Kinamayan ni Trixie si Terence at sumagot, kahit na kailangan kong mamatay, gusto kitang makasama. Ha! Sasabihin namin kaagad sa Ice Palace. Makipagtulungan ka lang sa akin mamaya, sabi ni Terence. Huwag kang mag-alala, ako ang pinakamagaling sa pakikipagtulungan. Tumango si Trixie at biglang itinuro ang baboy, nga pala, ano itong maliit na bagay? Isang sinaunang espiritong hayop. Ito ang nagdala sa akin dito upang mahanap ang apoy na bunga ng espiritu. Ang batang ito ay may matangos na ilong para sa mga kayamanan. Sabi ni Terence. Kaya ganyan, ang cute. Dahil doon, inabot ni Trixie ang skybolt na baboy. Mabilis na sinipa ni Terence ang skybolt na baboy, kung maglakas loob kang saktan siya, si Pain kita hanggang mamatay. Oink oink. Inamin ng baboy. 1544. Ibinaba ni Trixie ang kanyang katawan at hinawakan ang skybolt na baboy, ngunit mabilis na nawala ng interes. Nakita niya lang si Terence, at lahat ng iniisip niya ay kay Terence, wala siyang mood makipaglaro sa baboy. At kaya, pinuntahan muli ni Trixie si Terence pagkatapos tanungin kung ano ang bagay. Muling nagyakapan ang dalawa. Alam nilang dalawa na maaaring hindi ganoon kadaling makita ang isa't isa sa hinaharap. Pareho nilang pinahahalagahan ang magandang oras na ito. Sige, Terena, labas na tayo. Sabi ni Terence habang binitawan niya si Trixie. Hinawakan ni Trixie ang kamay ni Terence, ayaw bumitaw. Lumabas ang dalawa sa guest room, ngunit hindi nakita ang Sect Master at si Queen. Terence ay nataranta ng tumangala siya upang makita ang dalawang figure, isa sa berde at isa sa puti. Halatang medyo malayo ang nilakad nilang dalawa at hindi nakikinig sa usapan nila.
Bumalik lamang sila nang makita nila sina Terence at Trixie na naglalakad palabas. Iginagalang ni Terence ang dalawang ito dahil sa kanilang katapatan maaaring malakas ang Ice Palace, ngunit hindi nila gagawin ang mga bagay na ganoon. Palace Master, Elder Queen. Kinuyam ni Terence ang kanyang mga kamao sa kanilang dalawa, salamat sa pagligtas sa akin at pagpayag na magising. Ito ay wala. Walang pakialam na iwinagayway ng Sect Master ang kanyang kamay. Kumusta ang naging usapan ninyo? Ano mang resulta? Siyempre, pero bago iyon, may kailangan akong linawin, sana masabi mo sa akin ang totoo. Sabi ni Terence. Ano ang gusto mong malaman? Napasimangot ang Sect Master sa inaste ni Terence, napakakumbabo niya nang humihingi ng prutas, at ngayon ay kinakausap niya ito sa tono ng pagtatanong. Medyo nagalit ito sa kanya, gusto niyang ipakita kay Terence kung sino siya at ipakita sa kanya kung gaano siya kalakas. At sa gayon, sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang bumangon sa paligid ng Sect Master. Ang puwersang ito ay itinuro kay Terence, na nagpapadala ng malamig na buto sa kanyang mga meridian. Ngunit hindi umatras si Terence sa pagkakataong ito, inilagay niya si Trixie sa likuran niya at ipinagmamalaki ang kanyang ulo, nakatingin ng diretso sa Sect Master. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo na panginig siya sa lamig, ngunit ginamit niya pa rin ang kanyang sining ng Dragon Mastery para subukang alisin ito. Ito ang unang pagkakataon na tumingin si Terence sa Sect Master, na kilala niya ito noon, ngunit hindi siya nang ahas na tingnan siya ng ganito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Terence na ang Sect Master ay mas maganda pa kaysa dati. Ang kakaiba ay nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam nang tumingin siya sa kanya. Saan niya ba siya nakita noon? Gayunpaman, ito ay panandaliang intuition lamang. Nang tumingin siya sa malapit, sigurado siyang hindi pa niya ito nakita. Nang makita si Terence na walang takot na tumingin sa kanya, kahit na inilagay si Trixie sa likod niya, naunawaan ng Sect Master kung gaano siya kamahal ni Terence. Maaari pa nga niyang labanan ang isang Sky Class Master na tulad niya para kay Trixie. Siyempre, walang ginawa ang Sect Master kay Terence, ang layunin niya ay pasukin si Trixie sa sect, kung tutuusin. Hindi makatwiran ang makipag-away kay Terence, at mawawala ng kontrol ang mga bagay. Dahil walang epekto, binawi ng Sect Master ang kanyang aura, ang lamig ay agad na nawala, at si Terence ay nakaramdam ng komportable na gaya ng tagsibol. Nakahinga ng maluwag si Terence bago pinalabas si Trixie. Iba talaga ang Sky Class Masters, ang pressure lang mula sa presensya nila ay sapat na para durugan ang isang mystic na may mahinang kalooban. Hindi mo siya kailangang harangan. Hindi siya maaapektuhan ng malamig kong hangin. Dahil doon, tumalikod ang Sect Master at naglakad pabalik sa guest room. Ano ang gusto mong itanong? Pasok ka at sasabihin ko sayo. Hindi masama, binata. Lalong lumaki ang paghanga ni Queen kay Terence nang tinapik nito ang balikat nito. Ikaw ang unang taong hamanin ang Sect Master, kahit ang ibang mga pinuno ng sekta at matatanda ay hindi nangangahas. Para kay Trixie, wala akong pagpipilian. Mapait na ngumiti si Terence. Sa kabutihang palad, alam niya na kasama si Trixie, ang Ice Palace ay hindi talaga mapupunta sa kanya. Kung hindi, hindi niya kailangang makipag-away sa isang Sky Class Master. Lahat ay pumasok sa guest room, at ang Sect Master ay tumingin kay Terence at Trixie. Just do it. Dahil tumatanggap ako ng mga disipulo sa ngalan ng aking Panginoon, ako ay magiging senior sister ni Trixie mula ngayon. Hindi mo na ako kailangang tawaging Palace Master. Let me introduce myself. I'm called Althea Benson. You can call me Senior Sister Thea or Sister Thea. Bato ng asukal. Huminto si Terence, napakamapagmahal na pangalan. Pero wala siyang nakitang sweetness mula sa Sect Master, ay yelo talaga siya. Masyadong maaga pa para pag-usapan ito. Kailangan kong mag-isip ng ilang bagay bago ko maibigay sa iyo si Trixie. Kung hindi, kahit mamatay tayo, mamamatay tayo ng magkasama. Sabi ni Terence. Sige, sige. Tumango ang Sect Master. Pahalagahan ng Ice Palace si Trixie, dahil lang sa malamig ang katawan niya. Tanong ni Terence. Oo, ako nga. Sabi ng Sect Master na may katiyakan.
Kung gayon, bakit kailangang siya ang magmamana nito at hindi hayaan siyang sumailalim sa ordinaryong paglilinang? Tanong ni Terence. Sa kanyang pangangatawan, ang mana ay makakatulong sa kanya na maabot ang sky class ng mas mabilis. Kahit na siya ay isang henyo, sa tulong ng ice arts at mga kayamanan, hindi ito magiging mabilis. Nagsasanay na ako mula pa noong bata ako, at naabot ko lang ang sky class late phase peak noong 18 ako mabilis na iyon. Sabi ng Sect Master. Paano kung ipagpilitan kung huwag siyang magmana ng legacy at hayaan lang siyang sumailalim sa ordinaryong paglilinang? Tumigas ang mukha ni Terence sa determinasyon. Kung gayon, sasaktan mo lang siya. Ginagawa mong basura ang isang henyo. Sabi ng Sect Master. Ganun ba? Mahinang sinabi ni Terence, ang alam ko lang ay walang libreng tanghalian sa mundong ito. Walang pag-ibig na walang dahilan. Pinahahalagahan mo si Trixie at gusto mong mamana niya ang iyong legacy, ngunit hindi lang ito dahil sa kanyang talento, tama? Kung hindi, bakit pipilitin niyang hindi siya payagan na magtanim? Kaya naman, pinapayuhan ko ang Palace Master na magsalita ng totoo. Nagkatinginan ang Sect Master at si Queen, ang Sect Master ay tumango pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ginawa namin ito para sa isang layunin. Sa pag-aproba ng Sect Master, sinabi ni Queen, ang Ice Palace ay nangangailangan ng isang tagapagmana upang gumawa ng isang bagay para sa atin. Ano ito? Nanlamig ang ekspresyon ni Terence. Mukhang tama ang hula niya. 1545. Ang pulong ng klase sa langit. Narinig mo na ba ito dati? Tanong ng Sect Master. Ang Heaven Class Meeting. Huminto si Terence at umiling, hindi pa niya narinig ang tungkol sa pulong ng Sky Class, ngunit narinig niya ang tungkol sa pulong ng marangal na bahay. Tama, Sky Class Meeting iyon. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang Sky Class Meeting ay isang pulong para sa lahat ng Sky Class Masters, at ang Ice Palace ay isa sa 4 na malalaking sekta na namumuno sa pulong, sabi ng Sect Master. Anong kinalaman nito sa Inheritor? Hindi ba bukas sa lahat ng Sky Class ang Sky Class Meeting? Tanong ni Terence. Hindi. Iyan ay para sa ibang mga sekta at maharlikang pamilya, hindi para sa mga pinuno. Umiling ang Sect Master, ayon sa mga alamat, mayroong Sky Class Island, at sa isla na iyon, maaaring pag-aralan ng isaang daw ng langit at makalusot. Ang susi sa pagbubukas ng Sky Class Island ay ang mga tagapagmana ng 4 na nangungunang sekta. Tanging ang mga tagapagmana ng 4 na nangungunang sekta ang makakapagbukas ng pinto sa Sky Class Island. Oh! Sinasabi mo na gusto mong tulungan ka ni Trixie na buksan ang Sky Class Island. Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Ito na. Tumango ang Sect Master, ito ay isang sekreto kahit ang Sky Class Masters ng ibang mga sekta ay hindi pinapayagang malaman. Ang 4 na pangunahing sekta lamang ang nakakaalam. Pero dahil boyfriend ka ni Trixie, ayoko nang itago pa ito sayo. Paano natin bubuksan ang Langit Class Island? Mapanganib ba ito? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Hindi sa tingin ko. Ngunit sa totoo lang, ang impormasyon na mayroon kami ay lahat mula sa mas lumang henerasyon ng sekta. Hindi namin alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit lahat sila ay nawala. Kahit na gusto naming magtanong, hindi namin sila mahahanap. Malamang. Tumango si Terence, wala namang itinatago ang Sect Master, kung tutuusin. Hindi na niya kailangang idagdag ang huling bahagi na iyon, ano pa ang alam mo? Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang alam ko lang kung gusto mong makapasok sa Sky Class, kailangan mong pumunta sa Sky Class Island. Bumantong hininga ang Sect Master at mapait na ngumiti. Noon, narinig ko na ang tao mula sa Hidden House Arbitration Council ay bumisita sa lahat ng Sky Class Masters mula sa iba pang mga sect at tinipon sila upang pag-usapan ang isang bagay na malaki, at ang aking master ay isa sa kanila. Oh! Anong big deal? Tanong ni Terence. Hindi sinabi ni Master. At noong mga oras na iyon, bata pa ako. Nag-iwan lang si Master ng isang dokumento at pagkatapos ay nagmamadaling umalis kasama ang Grand Elder, na para bang may importante siyang gagawin. Mula noon, walang balita tungkol kay Master, at nawala rin ang grupo ng mga tao.
Ano? Isang pamilyar na eksena ang pumasok sa isip ni Terence. Noong siya ay 6 na taong gulang, bigla din siyang sinabihan ng kanyang amo na may gagawin siyang malaking bagay, at saka siya nawala. Hindi kaya kamag-anak din ang kanyang amo sa malaking bagay na iyon. Hindi sigurado si Terence, ngunit ito ay masyadong nagkataon. Hindi niya maiwasang isipin, may koneksyon ba sila? Pagkatapos noon, umalis si Terence sa bahay ng kanyang amo at tumira kasama ang matandang si Linford. Tinanong ni Terence ang matandang si Linford tungkol sa kanyang Panginoon, ngunit tinanggihan siya ng matandang si Linford, sinabing hindi siya sapat na malakas upang maabot ang antas na iyon. Naisip ito ni Terence na mahal siya ng matandang Linford, at ayaw niyang mamuhay siya ng walang tirahan, kaya hindi niya ito hahayaang gumawa ng anumang bagay na masyadong mapanganib. Gayunpaman, ang huling misyon na ito sa Starfield ay lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi ito isang komplikadong misyon ng bodyguard, ngunit naging ganap na kakaibang tao si Terence. Hindi pa rin alam ni Terence kung paano niya nakuha ang misyon na ito. Hindi sinabi sa kanya ni Old Linford, siguro dahil hindi pa tama ang oras, ngunit hindi ito pinagsisihan ni Terence. Ang misyong ito ang nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Sa Starfield, nagkaroon siya ng mga pagkakaibigan, pag-ibig, karera, at mga pangarap. Bagaman ang bawat araw ay puno ng panganib, ang kanyang mga araw ay lubos na kasiya siya. Anong mali? Tanong ng Sectmaster. 13 years ago umalis na ba ang master mo? Tanong ni Terence. Huminto ang Sectmaster, nagulat habang nakatingin kay Terence. Paano mo nalaman? 13 years ago na ba talaga? Natatakot ako kaya nagpunta doon ang aking amo. Mapait na ngumiti si Terence. Ikaw. May master ka. Hindi ba't gumagala kang magsasaka? Tanong ng Sectmaster, nagulat. Wala na si master, at ako na lang ang natitira. Hindi ba ibig sabihin noon ay isa akong buhong na magsasaka? Sabi ni Terence. Wala kang sekta. Iisa lang ang master mo. Lalong nagulat ang Sectmaster. Sky-class master din ang master mo. Hindi ko alam kung siya ay isang Sky-class master. Umiling si Terence. Kung ganoon ang kaso, wala kang alam tungkol sa Sky-class Island. Hindi kanya sinabihan na pumunta ka sa isla ng Sky-class pagkatapos mong makalusot. Tanong ng Sectmaster. Hindi ko ginawa. Baka nagmamadali siyang umalis, wala siyang sinabi, sabi ni Terence. Posible yun sa totoo lang, 6 na taong gulang pa lang ako nang sabihin sa akin ni Tita Queen ang tungkol dito, at hindi ko talaga naiintindihan ang mga bagay na ito. Buntong hininga na sabi ng Sectmaster. Pero iyon lang ang alam ko. Nasabi ko na sa iyo ang lahat. Sa madaling salita, maaaring mapanganib ang bagay na ito, o maaaring hindi. Hindi alam ang lahat, tama ba? Tanong ni Terence. Masasabi mo yan. Tumango ang Sectmaster. So, nakapagdesisyon ka na ba? Paano ito, hintayin mo ako ng 2 taon. Sa 2 taon na ito, huwag mong hayaang tanggapin ni Trixie ang mana. Hayaan mo lang siyang magsanay ng normal na pamamaraan ng paglilinang. Kung talagang magiging 3rd level alchemist ako at makakagawa ako ng Ice Heart Jade Bone Pill, gagawa ako ng isa para sa iyo at tatanggapin mo ang mana. Paano? Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Paano kung hindi ka maaaring maging isang 3rd grade alchemist? Tanong ng Sectmaster. Kung gayon tatanggapin ko ang mana. Sa oras na ito, nagsalita si Trixie. Hindi, kung gayon hindi tayo magkakaroon ng sapat na oras. Ang Sky-class Island ay magbubukas sa loob ng 2 taon, at kung wala kang Ice Heart Jade Stone Pill at hahayaan si Trixie na matanggap ang mana, baka wala tayong sapat na oras. Iba siya sa akin, wala siyang lakas, samantalang ako ay nasa Sky-class late phase peak. Kailangan niyang tunawin ang mana ng mag-isa para makalusot. Sabi ng Sectmaster. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Kung kaya ko talagang gawin ang tableta sa loob ng 2 taon, hindi ako papayag na magmana siya nito. Sabi ni Terence. Malinaw ang sinabi ni Terence, wala siyang pakialam kung nasa panganib ang Sectmaster o wala, ngunit iba si Trixie. 1546.
Hayaan mo muna siyang tanggapin ang mana. Kung mapadali mo ang Ice Heart Jadestone Pill, tatanggapin ko rin ang mana. Masaya ka ba dito? Sabi ng Sect Master. Ikaw. Pumunta sa mana. Akala ko ba isa lang ang magmamana? Napakurap si Terence. Sino nagsabi sa'yo niyan? Sinabi ko ba iyon? Tanong pabalik ng Sect Master. Hindi. Umiling si Terence, pero hindi ba't kadalasan ay ganoon? Hindi, maaaring mayroong higit sa isang tagapagmana mas mataas ang pagkakataong mabuksan ang Sky Class Island kung maraming tagapagmana ang magtutulungan. Sabi ng Sect Master. Sige, dahil nasabi mo na iyon, syempre kaya ko. Tumango lang si Terence matapos marinig ang paliwanag ng Sect Master. Bigyan mo ako ng paraan ng pagpino ng Ice-type Alchemy Fire at ang recipe ng Icy Heart Jadestone Pill para pag-aralan ko. Walang dahilan si Terence para tumanggi, talagang ayaw niya masangkot siya sa bagay na iyon sa Sky Class Island, at mukhang delikado ito, ngunit kung sasabihin niyang hindi siya patuloy na ililigtas ng Ice Palace, at hahayaan nila siyang manatili rito at magtanim. Katulad ng sinabi ni Terence, walang pagmamahal na walang dahilan. Kung nais ni Trixie na manatili dito, kailangan niyang magbigay ng kapalit. Hindi niya maaaring hayaang kunin ni Terence at sa kanya ang lahat ng benepisyo. At kaya, nakakagulat na si Terence ay nakarating sa kung nasaan siya ngayon. Hanggat kaya niyang gawin ang Ice Heart Jade Bone Pill sa loob ng 2 taon, maaari niyang ipagpalit ito para sa kaligtasan ni Trixie. Oo naman, kukunin ko si Tita Queen para ibigay ito sa iyo mamaya. Hindi ito itinago ng Sect Master, ito ay isang sikreto, ngunit dahil si Terence ay nobyo ni Trixie, at siya ay nananatili sa sekta, hindi ito lihim. Maaari ko bang bisitahin si Trixie habang siya ay nasa Ice Palace? Tanong ni Terence. Hindi, maliban na lang kung makapasok siya sa Sky Class pagkatapos matanggap ang mana, o matagumpay kang gumawa ng Icy Heart Jadestone Pill. Ayokong istorbohin mo siya, sabi ng Sect Master. Dapat mong maunawaan na ginagawa ko ito para sa kanyang kapakanan. Sige. Kinuyam ni Terence ang kanyang kamao. Magiging 3rd grade alchemist ako sa lalong madaling panahon at pinuhin ang Icy Heart Jadestone Pill para sa iyo. Kahit na nakagawa ka na ng Ice Heart Jade Bone Pill at mapuntahan mo siya, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo na bago siya makarating sa Sky Class, huwag kang lumampas sa linya. Kapag nawala na ang kanyang virginity, wala nang pag-asa na maabot niya ang Sky Class. Huwag mong pagsisihan ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay dahil sa isang sandali ng kaligayahan, mahinang sabi ng Sect Master. Naiintindihan ko. Seryosong tumango si Terence, alam niya na ginagawa ito ng Sect Master para sa ikabubuti ni Trixie. Pagkatapos ay hahalikan, hahawakan, at yayakapin ko si Terence, honey. Okay lang ba iyon? Putol ni Trixie. Huminto ang Sect Master, sumili ang isang ngiti sa kanyang malamig na mukha. Bahala ka. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa mga kilos ni Trixie, paulit-ulit na umiiling. Huwag kang mag-alala, Terence honey, papasok ako sa Sky Class sa lalong madaling panahon, hindi kita hihintayin ng masyadong matagal. Seryosong sabi ni Trixie. Okay. Maghihintay ako. Ngumiti si Terence. Dahil ito ay napagpasyahan, pagkatapos ay titipunin ko ang mga matatanda ng Ice Palace at hahawak ng isang mesa ng insenso, tumatanggap ng mga disipulo sa ngalan ng aking Panginoon. Trixie, ikaw ang aking nakababatang kapatid na babae mula ngayon. Sabi ng Sect Master. Oh. Ngayong naayos na ang mga bagay, mukhang hindi masyadong masaya si Trixie. Malapit na niyang hihiwalayan si Terence, at ikinalungkot niya. Ngunit ang maganda ay maaari na siyang mabuhay, at nagkaroon siya ng pagkakataon na maging isang practitioner, upang makasama si Terence sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tapos na, ngunit may iba pa. Ang prutas na espiritu ng apoy, maaari mo ba akong bigyan ng isa ngayon? Tanong ni Terence. Ano ang gusto mo ng prutas? Hindi kailangan ni Trixie ang prutas para manatili dito. Nalilitong tanong ng Sect Master. Ang ina ni Trixie ay may parehong uri ng katawan, kailangan niya ang prutas para gumaling. Sabi ni Terence. Mayroon din siyang malamig na katawan ni Ian.
Nagningning ang mga mata ng sect master, na para bang nakahanap siya ng kayamanan. Kung gayon, hayaan siyang pumunta sa Ice Palace para magtanim. Kaya pa ba niyang magtanim? Di ba sabi mo hindi dapat mawala ang virginity ko? Tanong ni Terence. Ano ang sinisira niya? Tumigil ang sect master. Kalokohan, kung hindi mawawala ang kanyang virginity, saan kukuha si Trixie? Napagtanto ni Terence na ang sect master ay medyo pipi. Oo, pasensya na, hindi ko naisip iyon. Medyo napahiya ang sect master, hindi pa niya ito nararanasan noon, at ang mga tao sa Ice Palace ay puro babae, kaya wala siyang gaanong kaalaman sa lugar na ito. Half-aware lang siya, kaya naman muntik na siyang magpakatanga. Maliligtas pa ba si nanay? Nanlaki ang mga mata ni Trixie, pwede ba? Madyay gising ba si nanay pagkatapos kumain ng prutas? Sa teorya, oo. Sabi ni Terence. Kung hindi dahil sa hindi kami nagmamadaling gumamit ng prutas, hindi ko ito irerekomenda. Nagsalita ang sect master, Trixie, ang pag-practice ng iyong ina ay maaaring hindi makagawa ng anumang pag-unlad, ngunit ang malamig na chi ay nasa kanyang katawan. Kapag nakapasok ka na sa Sky Class, matutulungan mo siyang alisin ito at gamitin ito para sa iyong sariling paggamit. Sa ganitong paraan, papatayin mo ang 2 ibon gamit ang isang bato, at walang anumang side effect. Ito ay mas ligtas kaysa sa pagkain ng apoy na espiritong prutas. Kung gayon, Ate Bing, maaari mo bang iligtas ang aking ina? Tulungan siyang alisin ang malamig na yin chi sa kanyang katawan. Mabilis na tanong ni Trixie. Hindi ko kaya. Kahit kaya ko, pipigilan ko. Umiling ang sect master. Maaaring Sky Class ako, ngunit iba ang katawan ko sa kanya, at iba rin ang lamig sa katawan ko. Ikaw lang at ang anak mo ang magkapareho kaya mong matuno ang lamig. Kaya ganito. Seryosong tumango si Trixie, pagkatapos ay magsisikap ako at makapasok sa Sky Class sa lalong madaling panahon upang gamutin ang aking ina. Alam ni Trixie na ang kanyang ina ay nasa isang kabaong ng yelo, kaya hindi siya nagmamadali. Mabilis na bumalik si Queen na may bitbit na buklat sa kanyang kamay. Pumasok siya sa silid at iniabot ito kay Terence. Ito ang incantation para paikliin ang uri ng yelo na Alchemy Fire at ang formula para sa Icy Heart Jadestone Peel. Ibibigay ko ito sa iyo, ngunit huwag mong sasabihin sa iba. Huwag kang mag-alala, Senior. Sikreto ko talaga ito. Seryosong sabi ni Terence habang tinatanggap ang booklet. Dahil sumali si Trixie sa Ice Palace, maaari mo na rin akong tawaging Tita Queen. Hindi na kailangang maging magalang sa akin. Si Queen ay isang napakabait na tao at madaling kausap. Okay, Tita Queen. Mabilis na binago ni Terence ang kanyang mga salita. Trixie, Terence, maghahanda ako para sa seremonya ng disipulo. Hayaan mong manatili si Tita Queen dito kasama mo. Dahil doon, tumalikod at umalis ang sect master. 1547. Hehe, kayong dalawa, magkalapit kayo. Ang mga batang manliligaw ay laging may walang katapusang paksang pag-uusapan. Napabuntong hininga si Queen na parang may naaalala. Dahil doon, umalis siya kasama ang sect master. Tanging sina Terence at Trixie ang naiwan sa silid. Terence honey, hindi mo makakalimutan si Trixie pagkatapos mong bumalik, tama? Bumagsak si Trixie sa mga bisig ni Terence at malungkot na sinabing, natatakot ako na ang 2 taon ay magpapalabnaw sa ating damdamin. Why would I? You and I have been through so many things together. It's not exaggeration to say that we're in a life and death relationship. How could I forget you? Mas natatakot ako sa iyo, ngumiti si Terence, naging katulad ka na ng rock candy pagkatapos ng pagsasanay sa ilang ice element arts, palaging malamig at walang pakiramdam. Hehe, tiyak na hindi mangyayari iyon. Tama, kumusta si Josephine, si Cheryl, at ang dati kong partner? Tanong ni Trixie. Oo, ayos lang sila. Malapit na ang mga pagsusulit, ngunit hindi mo ito makukuha. Bumantong hininga si Terence, pero kahit ano pa man, mabuti na lang at buhay ka pa, hindi banggitin na maaari kang maging master ng Sky Class. Oo,
Sa susunod na makita mo siya, sky class na siya. Ito ay hindi ka panipaniwala, maaari talaga akong maging isang practitioner. Napabuntong hininga si Trixie. Ganito ang buhay. Puno ng surpresa. Kapag nawalan ka ng pag-asa, bigla kang babaliktad. Mukhang magsisikap din ako. Sky class. Hindi ko naman hahayaang malampasan ako ng babae ko, diba? Sabi ni Terence. Malalaking sovanismo. Inilabas ni Trixie ang kanyang dila at nag-face-face. Hehe, nagbibiro lang ako. Tumawa rin si Terence. Terence honey, pwede mo ba akong yakapin ulit? Gusto ko itong maramdaman at maalala sa puso ko magpakailanman. Sabi ni Trixie. Niyakap ni Terence si Trixie. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa at tahimik na ninamnam ang init at kapayapaan ng sandaling ito. Kung minsan, ang pakikipag-usap ng puso ay higit sa lahat ng mga salita. Lumipas ang oras, at muling lumitaw si Quinn sa pintuan ng guest room. Trixie, handa na ang seremonya, kailangan mong pumunta at formal na maging alagad ko. Sabi ni Quinn at tumingin kay Terence, Terence, oras na para palabasin kita sa Ice Palace. So soon. Narinig ni Trixie na aalis na si Terence at ayaw siyang pakawalan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nang makita silang dalawa na nag-aatubili na maghiwalay, ang puso ni Quinn ay napuno ng walang katapusang emosyon. Okay, Trixie. Ang 2 taon ay hindi isang mahabang panahon. At saka, maaari kong gawin ang Icy Heart Jadestone Pill sa loob ng 2 taon. Sabi ni Terence habang tinatapik ang likod niya. Binitiwan ni Trixie si Terence, ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng walang katapusang kalakip. Kung ang pag-ibig ay tumatagal ng mahabang panahon, paano ito sa umaga at gabi? Tumingin si Terence kay Trixie sa huling pagkakataon, Trixie, ingat ka. Aalis na ako. Tumango si Trixie. Sa oras na ito, pumasok na rin ang sect master, Trixie, sumama ka sa akin. Hinihintay ka naming lahat. Walang choice si Trixie kundi sundan ang sect master sa pinto, tumalikod ng 3 beses sa bawat hakbang. Maging masaya, magsanay ng mabuti at pumasok sa Sky Class, dapat maraming kayamanan sa Ice Palace, kailangan mong kumain hanggat kaya mo, libre ito. Nagbiro si Terence, nag-aalala na baka magalit si Trixie. Sige, kakainin ko talaga. Kung hindi ko maubos, itatago ko at iiwan para makakain mo. Sabi ni Trixie. Halos madapa ang sect master sa sarili niyang ulo, akala ba ng 2 ito ay ang Ice Palace ang kanilang likod bahay. Bagamat alam niyang biro lang iyon, nabigla pa rin siya. Pinagmasdan niya ang figure ni Trixie sa di kalayuan, at saka lang siya lumabas ng kwarto kasama si Quinn, naglalakad patungo sa exit. Terence, hanggang dito na lang ang kaya kong ipadala sa iyo. Maaari kang bumaba ng bundok mag-isa. Inakay ni Quinn si Terence sa pasukan ng Ice Palace at sinabing, kailangan mo ring magsikap, huwag hayaang maabutin ka ni Trixie. Alam ko. Salamat sa iyong paalala, Tita Quinn. Dahil doon, dinampot ni Terence ang skyboat na baboy, kailangan niyang gumalaw ng mabilis pababa ng bundok, at maaaring hindi na maabutin ng skyboat na baboy. Ang maliit na bagay na ito ay medyo cute. Anong uri ng espiritong hayop ito? Tiningnan ni Quinn ang maliit na nasa bisig ni Terence at nagtanong. Hindi ko alam, pero narinig ko na tinatawag itong skyboat pig. Hindi masyadong nagpaliwanag si Terence tungkol sa kakayahan ng skyboat pig. Kahit na si Quinn ay isang mapagkakatiwalaang tao, naunawaan ni Terence na ang isang kayamanan ay maaaring humantong sa isang krimen. Ang isang Diyos na hayop na tulad nito ay may mga kakayahan na lumalaban sa langit, at mas kaunti ang mga taong nakakaalam tungkol dito, mas mabuti. Tumango si Quinn at hindi na nagtanong pa. Tumalikod si Terence at umalis, tumakbo pababa ng bundok. Tumangala si Terence sa tuktok ng bundok nang marating niya ang paanan ng bundok. Ang napakalaking bundok ay ganap na walang laman, maging ang mga disipulong nagpapatrol ay wala na. Baka pumunta na silang lahat sa seremonya ni Trixie.
Ang pinuno ng sekta na tumanggap ng isang disipulo sa ngalan ng kanilang Panginoon ay isang malaking kaganapan para sa Ice Palace. Ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa isang selebrasyon, kaya makatuwiran para sa lahat na narito. Halos makita ni Terence si Trixie na hawak ng malamig na batong candy na iyon, yumuko sa isang painting ng tagapagtatag ng sekta. Nakikita rin niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang determinasyon na maging master ng Sky Class. Pinili ni Trixie na manatili, maliban sa pagalingin ang kanyang karamdaman, hindi ba't makasama rin si Terence magpakailanman. Napabuntong hininga si Terence. Matagal pa siguro bago sila magkita ulit. Bagamat itinuring ng Ice Palace si Trixie na parang isang kayamanan, hindi ibig sabihin na itinuring nila si Terence na parang isang kayamanan, ginagalang lamang nila siya dahil kay Trixie. Isa lang siyang mistiko, kung tutuusin, at wala siya sa paningin nila. At kaya, alam ni Terence ang sarili niyang lakas bago siya naging third-level refiner o mas mataas, o pagkatapos matanggap ni Trixie ang mana at maging isang Sky Class Master, hindi na siya muling tatantong sa bundok. Nasabi na niya ang kanyang mapagmataas na salita, at walang paraan na pumunta siya sa Ice Palace para makita si Trixie. Kahit papaano ay alam ni Terence na si Trixie ay hindi malalagay sa anumang panganib bago gawin ang malaking bagay na iyon. Ang Ice Palace ay pahalagahan siya, at iyon ay sapat na. Ang natitirang oras ay para pagbutihin ni Terence ang kanyang sarili. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti ng mapait sa isiping ang numero 1 ng Mystic Class. Kung siya ang number 1 sa Sky Class, tretuhin pa rin ba siya ng Lenyo na iyon ng ganito ang ugali? Sa oras na iyon, malamang na makinig ang malamig na batang babae sa anumang sasabihin niya. 1548. Kahit nahilingin niya kay Trixie na tanggapin ang mana at huwag gawin ang malaking bagay na iyon, ang malamig na babaeng iyon ay hindi maglalakas loob na magkaroon ng kahit isang reklamo. Sa huli, ito pa rin ang kanyang sariling kawalan ng lakas. Munting baboy, bumalik tayo. Tiningnan ni Terence ang bundok bago siya pumunta sa bayan. Oink oink. Alam ng Skybolt na baboy kung ano ang nangyayari at inaliw niya si Terence. Naku, bata, sabay tayong tatlo na pumunta dito, pero dalawa lang ang bumalik. Pero huwag kang mag-alala, babalik din tayo balang araw. Matigas na sabi ni Terence. GG. Tila nakumbinsi ang Skybolt Pig sa sinabi ni Terence. Starfield, opisina ni Amara. Iniabot ni Wayne ang isang technical report sa kanta ng Amara, kanta ng kapitan. Ito ang resulta ng pag-restore ng technical department ng license plate number mula sa surveillance video. Ang license plate number ay TT000. TT000. Napakurap si Amara, medyo pamilyar ang plaka ng sasakyan. Tunay ba itong plaka ng kotse? Pwede ba itong isang set ng card? Hindi ko alam kung peking plaka ito, ngunit nakuha ko na ang file mula sa Traffic Police Department. Ang numero ng plaka ng lisensyang ito ay confidential at nakatalaga sa isang espesyal na departamento. Wala akong sapat na awtoridad upang suriin ito. Natatakot ako na kailanganin mong suriin ito sa iyong sarili upang malaman kung saan nanggagaling ang plaka na ito. Oh! Umirap si Amara at tumango. Sige. Maglo-login ako sa system at mag-check. Kung wala akong sapat na awtoridad, kailangan kong magulat kay Commissioner Yang at humingi ng tulong sa kanya. Dahil doon, binuksan ni Amara ang computer sa kanyang desk at pumasok sa internal query system, ipinasok ang kanyang account at password. Sa kabutihang palad, sapat na mataas ang access level ni Amara para lumabas ang plate number ng sasakyan sa screen. Ang TT000 ay ang plate number ng Starfield Supernatural Investigation Bureau, at ang katumbas na plate number ay FX520. Lalong kakaiba ang pakiramdam ni Amara sa puntong ito, parang pamilyar ang TT000, at mas pamilyar ang FX520 na ito. Saan niya ito nakita noon? FX520. Naramdaman din ni Wayne na pamilyar ang plate number. Hayaan mo akong suriin muli. Mabilis na tiningnan ni Amara ang impormasyon sa pagpaparehistro ng FX520 card, ngunit pagkatapos suriin, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Woof! Paano ito posible? Anong mali, kanta ni Captain?
Mabilis na tanong ni Wayne. Ang FX520 ay unang nakarehistro sa isang Audi TT, at ang may-ari ay si Trixie. Kanina lang, at ngayon ay natagpuan ito ng isang Land Rover. Pakiramdam ni Amara ay parang nakakita lang siya ng multo. Trixie. Oo. Naaalala ko rin ito, nasa underground racetrack kami kasama si Thomas mula sa Supernatural Investigation Bureau, inaresto ang kriminal mula sa pulang con case. Ang Land Rover ay tila itinaboy ni Terence, at ang plaka na nerehistro sa ibang pagkakataon ay mula sa nascrap na Audi TT. Sabi ni Wayne, Terence, pasensya na po, pero pasensya na po. Huwag mong sabihin sa akin. Ang mga kasong ito ay gawa lang ni Terence. Paano ito posible? Hindi sinasadyang itinanggi ni Amara. Alam ni Amara kung anong klaseng tao si Terence, bakit siya magnanakaw ng bangko. Bukod dito, ang ginagawa niya ngayon ay nagagalit sa tao at sa Diyos. Ninakawan niya ang isang matandang lalaki na nagbebenta ng inihaw na kamote, binugbog ang isang inosenteng matandang babae sa kalye, at binastos pa ang mga batang babae. Ibang-iba siya kay Terence. Kung gusto ni Terence ng pera, hindi man lang niya titingnan ang lahat ng mga kayamanan at mahahalagang antik sa libingan. Nagnanakaw sa bangko ngayon. Hindi rin makapaniwala si Amara. At saka, si Terence ay hindi mukhang isang taong mambo bully sa mahihina. Ang taong ito ay hindi man lang nag-abala na ay bully ang kanyang mga kaaway, bakit siya pupunta para sa mahihina? Kung tungkol sa pakikipaglandian sa mga batang babae, ito ay mas hindi maisip. Kung mayroon siyang ganoong libangan, hindi ba't mas maganda kung aasarin siya nito? Payag ang magkabilang panig, at masarap sa pakiramdam na asarin siya. Ngunit, iyon na ang sitwasyon ngayon. Napangiti si Wayne ng mapait, itinuturo dito ng ebidensya. Hindi naman pwedeng hindi na lang tayo mag-imbestiga, di ba? Alam ni Wayne ang tungkol sa kantang Amara at relasyon ni Terence, at alam din niya ang mga kontribusyon ni Terence sa paglutas ng mga kaso. Gayunpaman, hindi lang niya maalis si Terence dahil lang doon. Sa tingin ko, dapat nating simulan ang pag-iimbestiga sa lalaking si Terence ngayon, bunutin ang kanyang impormasyon at ikumpara ito sa larawan sa video, upang matiyak kung sila ay parehong tao. Sabi ni Hekan. Hindi naniniwala si Amara na si Terence ang suspect, ngunit walang paraan na magagawa niya ito. Tumanggo siya, maaari akong mag-imbestiga, ngunit kaibigan ko si Terence, kaya hindi siya dapat nasa Starfield ngayon. Wala siyang oras para gawin ang krimen. Kanta ng opisyal, hindi ka ba medyo arbitraryo? Paano mo malalaman na wala siya sa Starfield? Marahil ay palihim siyang bumalik. Araw-araw mo ba siyang kasama? Tanong ni Hekan. Well. Nag-alinlangan si Amara at sa wakas ay sinabing. Sige, imbestigahan natin. Nasa pulis ang lahat ng impormasyong kailangan nila, at lahat ng surveillance video ng kaso ay pinagsama-sama. Dumating sila sa meeting room, at mabilis na pinatugtog ni Wayne ang video gamit ang projector. Dati, iniisip lang ni Amara na parang pamilyar ang suspect, ngunit ngayong tumingin muli ito sa kanya, nanlamig ang kanyang puso. Terence. Ang figure na ito ay dapat na si Terence. Naalala kaagad ni Amara ang mukha ni Terence. Tamang-tama ang pagkakatugma nito sa larawan sa video, ito ay isang tao. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala si Amara na si Terence ang baliw na magnanakaw ng bangko. Ang pagsisiyasat kay Terence ay para lamang sa mga layunin ng trabaho. Pagkatapos panoorin ang video, inilabas ni Wayne ang ilan sa mga larawan ni Terence mula sa save file at pinatugtog ito para sa lahat. Matapos i-play ang mga larawan, hinampes ni Hekan ang mesa at sinabing, sa maraming taon kong karanasan bilang isang tiktik, masasabi kong si Terence ang suspect. Ang dalawang taong ito ay 100% iisang tao. Hindi na kailangang kilalanin sila. Iminumungkahi ko na arestuhin mo siya. Direktang arestuhin siya. Tumaas ang isang kilay ni Amara, medyo galit. Anong meron sa Hekan na ito? Makikilala niya ang suspect sa isang tingin lang. Dagdag pa, kung si Terence ay kailangan pa rin ng teknikal na departamento na gumawa ng isang pagsubok, paano sila makakagawa ng paghuhusga ng ganoon? Detective Wang, ito.
Bagamat si Terence ay kamukha ng sospek, kailangan pa rin natin ang technical department para i-verify kung siya nga ba talaga si Terence. Masasabi ni Wayne na ang kantang iyon ay galit si Amara, kaya mabilis niyang sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, si Heken ay isang detective. 1549. Kanta ng opisyal, malamang na sinusubukan mong protektahan itong Terence, hindi ba? Pwede ko bang itanong, ano ang relasyon mo sa Terence na ito? Tanong ni Heken Wang. Protektahan. Bakit ko siya paprotektahan? Ginagawa ko lang ang mga bagay ayon sa mga patakaran. Ayon sa iyong paraan ng paggawa, kung titingnan mo ang isang tao at siya ay isang sospek, hindi ba't magiging gulo kung mayroon kang sama ng loob sa isang tao? Sabi ni Amara na nakakunot ang noo. Ako, si Heken, ay isang elite detective. Kahit ang mga dayuhang pulis ay lumapit sa akin para lutisin ang mga kaso. Kailangan mo bang pagdudahan ang aking kakayahan? Sa palagay ko ay may 80% pagkakataon na may nangyayari sa pagitan mo at ng Terence na iyon, ngunit mas mabuting babalaan kita na huwag kang papanig sa kanya. Maaaring hindi ako bahagi ng puwersa ng pulisya, ngunit nasa akin pa rin ang aking awtoridad. Hihilingin ko sa hepe ng Bureau Colton na palayain ka. Naasar si Amara anong meron nitong Heken. Ang ginawa lang niya ay magsabi ng ilang salita para tulungan si Terence, at ito lang ang nakuha niya. Talaga bang naisip niya na si Terence ang sospek? Ang lahat ng mga resulta ay matutukoy pagkatapos na lumabas ang ulat ng pagtatasa ng Departamento ng Teknikal. Kung talagang si Terence iyon, syempre hindi ako magiging bias, ngunit kung hindi si Terence, kung gayon, mangyaring huwag magmadali sa conclusion. Sabi ni Amara. Maghihintay na lang tayo. Nang matapos si Heken, lumabas siya ng meeting room at sinabing, hiniling mo sa akin na lutisin ang kaso, at ibinigay ko sa iyo ang aking opinyon, ngunit hindi ka nakinig. Nakakainis talaga. Kanta ng kapitan. Ito. Nasa mahirap na posisyon si Wayne. Kunin natin ang technical department para i-verify ito kung si Terence talaga, kailangan ko siyang arestuhin. Napabuntong hininga na sabi ni Amara. Okay. Captain Song, I'll go now. Tumango si Wayne at dinala ang kopya sa technical department. Walang magawang sinabi ni Amara bakit nakaturo kay Terence ang ebidensya. Kagagawan ba ito ni Terence, o may nagtangkang i-frame siya? Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpasya siyang tawagan si Terence para subukan ang tubig. Kung talagang ginawa ito ni Terence, tiyak na ibibigay niya ang kanyang sarili maliban kung siya ay may malakas na pag-iisip. Ngunit kung talagang hindi si Terence, hihilingin niya kay Terence na tulungan siyang lutisin ang kaso. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng paghuli sa tunay na mamamatay tao ay malulutas ang krimen ni Terence. Gayunpaman, nang i-dial niya ang numero ni Terence, medyo nadismaya siya. Naka-off ang telepono parang hindi na on ni Terence, o hindi niya dinala ang phone niya nang umalis siya. Walang pagpipilian si Amara kundi hintayin ang ulat mula sa tech department. Gayunpaman, habang hinihintay nila ang ulat ng pagtatasa, isa pang malaking kaso ang nangyari. Iyon pa rin ang sospek, ninakawan ng grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nagpipiknik sa tabing dagat, at isa-isang itinapon sa dagat. Dahil tumama ang ulo ng isang binata sa bahura sa dagat, siya ay malubhang nasugatan at namatay sa ospital. Ang iba pang mga tao ay dumanas din ng magaan na pinsala sa iba't ibang antas. Ang taong tumawag ng pulis ay isang photographer. Isa siyang freelancer na dalubhasa sa pagsusumit ng mga artikulo sa mga pahayagan at magazine. Nasaksihan niya ang buong krimen at naitala ito, ngunit hindi niya nailigtas ang lalaki sa tamang oras, na naging dahilan upang mawalan ng pinakamagandang oras ang lalaking may malubhang pinsala sa ulo para iligtas siya. Ang isang photographer na hindi tumawag ng pulis upang iligtas ang biktima upang makakuha ng magandang larawan ay hahatulan, ngunit walang magawa si Amara tungkol dito. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, ang camera ng photographer ay napaka-high-end. Ang mga larawang kinuha niya ay hindi lamang malinaw kundi mataas din ang kalidad. Hindi lang ang kotse ng sospek ang nakuha niya, kundi nakuha rin niya ang pisikal na katangian ng sospek.
Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa teknikal na departamento na isagawa ang pagtatasa. Kaya, pagkatapos makuha ni Amara ang impormasyong ito, naramdaman niya na ang taong ito ay katulad ni Terence, at ang pagbibigay ng impormasyong ito sa departamento ng teknikal ay maaaring masama para kay Terence, ngunit kailangan niyang gawin ito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Wayne matapos basahin ang impormasyon. Kung tutusin, kaibigan niya si Terence, at malaki ang naiambag ni Terence sa paglutas ng mga kaso noon. Sino ang magaan ang pakiramdam pagkatapos maging sospek? Maaaring hindi kay Terence ang kanta ng kapitan, huwag mo itong masyadong isipin. Pag-aaliw ni Wayne. Okay lang. Naiintindihan ko. Nakayukong sabi ni Amara. Hindi nagtagal, lumabas ang mga resulta ng pagkakakilanlan ng departamento ng teknikal. Ang resulta ay ang pagkakatulad ay 70%. Parehong ipinakita sa surveillance footage at sa mga larawan na ang sospek ay may takip sa mukha, at ang impormasyon ni Terence ay mayroon lamang larawan walang detalyadong taas, timbang, at iba pang data. Masasabi lang nila na 70% silang magkatulad, hindi 100%. Gayunpaman, ang resultang ito ay nagpagulo kay Amara. Nangangahulugan ng 70% na kung mangyayari ang lahat gaya ng inaasahan, maaaring si Terence ang taong ito. So, sabi ko siya yon, di ba? Sa matatalas kong mata, walang kriminal na makakataka sa mga mata ko. Tiningnan ni Heken ang ulat at sinabi kay Amara, maaari ba natin siyang arestuhin ngayon? Kaya natin, ngunit hindi pa natin matiyak na si Terence ang sospek. Sabi ni Amara. Hindi ako iiyak hanggat hindi ko nakikita ang kabaong ko. Kailan mo ipapadala ang mensahe? Kinagat ni Heken ang kanyang mga labi at nagtanong. Pumunta tayo sa Terence's villa ngayon. Sagot ni Amara na naiinis. Wayne, sumama ka sa akin. Bakit hindi mo ako sinama? May nangyayari bang malansa? Putol ni Heken. Hindi ka kasama ng pulis. Hindi mabuti para sa iyo na pumunta sa sitwasyong ito. Sabi ni Amara. Anong masama doon? May tinatago ka ba? Ano ang hindi ko nakikita? Gihit ni Heken, wag mong kalimutan, ako ang expert na inimbitahan mo. Hindi dumadaan. Sige, sabay na tayo. Walang choice si Amara kundi dalhin si Heken sa True Villa. Ngayon, holiday ang paaralan at lahat ay nag-aaral sa bahay para sa pagsusulit. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Nakakatakot ang init ng panahon at walang aircon sa classroom. Ito ay magpapaantok sa mga tao at makakaapekto sa epekto ng pag-aaral. Sa bahay, lahat ay nagkaroon ng higit na kalayaan. Maaari silang uminom ng mga ice na inumin, kumain ng malalamig na prutas, at magbasa ng mga libro. Cheryl says, naiinitin ako, sisibog na ako. Anong gagawin ko? Napalingon si Yasi sa init, ngunit hindi siya makapag-focus sa kanyang libro. Para siyang langaw na walang ulo sa bahay, hindi ko kaya, kailangan ko ng maligo. 15:50. Dahil doon, tumakbo si Yasi para maligo. Hindi naman siya madumi, nag-iinit lang ang pakiramdam niya kaya mabilis siyang tumakbo palabas ng banyo nang walang damit. Ang kanyang katawan ay kasing puti ng nyebe, at naglalakad siya sa harap nina Cheryl at Josephine. Araw-araw naman silang tatlo na natutulog, at normal lang naman sa kanila ang mag-shower ng magkasama, kaya walang pakialam si Yasi. Ang paglalakad sa paligid ng bahay na hubot-hubad ay isa sa kanyang mga gawi, ngunit binago niya ito pagkatapos sumama sa kanila ni Terence. Ngayong mainit na, muli niya itong pinulot. Shoo! Nakahubad ka na naman. Nariyan pa rin ang Chester na iyan sa ibaba, hindi ka ba maaaring maging mas maingat? Walang magawang sabi ni Cheryl. Hindi ka ba magdaranas ng malaking kawalan kung may makakita sa iyo? Wala siyang lakas ng loob na lumapit. Walang pakialam na sinabi ni Yasi, I'm hot, so hot, so hot, so hot. Cheryl says, I'm feeling hot again, help me cool down. Dahil doon, inilipat ni Yasi ang kanyang kamay sa mukha ni Cheryl. Alisin mo, kasing init ka ng apoy, gusto mo akong sunugin hanggang mamatay.
Walang magawang sabi ni Cheryl habang tinatanggal ang kamay ni Yasi. Josephine sis, ayaw mo rin ng Yasi, di ba? Hindi pinansin ni Cheryl si Yasi at hinanap si Josephine. Walang pagpipilian si Josephine kundi ilagay ang kanyang kamay sa noo ni Yasi, sapat na ba ito? Napakalamig ng iyong mga kamay, Josephine sis, bakit hindi ka nag-iinit? Naiinggit na tanong ni Yasi. Likas na malamig kapag mahinahon ang puso, tumatakbo ka sa kwarto, paanong hindi mainit? Huwag mo siyang i-spoil, Josephine, inis na sabi ni Cheryl. Ginagamit ka niya para magpalamig. Na-heat stroke ako last time. Haha. Ayos lang, sanay na ako. Tinutulungan ko si nanay na magtinda ng barbecue sa Tag-Araw, at mas mainit pa dito. Bueno, ang mga mahihirap na batang tulad namin ay may mas mabuting kalusugan. Ngunit sinabi ni nanay na ang mga batang may malamig na kamay ay nanlalamig dahil walang nagmamahal sa kanila. Umiling si Josephine ang nakangiti. Sa tingin ko hindi. Gaano ka kamahal ni Terence? Naiinggit ako sa iyo, sa totoo lang. May gusto rin akong gawin, ngunit nabubuhay ako sa ilalim ng mga pakpak ng aking ama mula noong bata pa ako, at ngayon ay kailangan kong protektahan ni Terence. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta ko, wala akong magawa. Bumantong hininga si Cheryl. At least you've tried hard. Ngunit sa palagay ko nagawa mo na ang isang mahusay na trabaho. Pakiramdam ko ay napakapayapa ninyo ni Yasi, umiling si Josephine, hindi ka masyadong mayabang, hindi ka tulad ng ibang mayamang dalaga na namumuhay ng marangya. Masyado. Wow! Josephine sis, may gusto ka bang ipahiwatig? Napakurap si Yasi. Hindi nakaimik si Josephine, at hindi napigilan ni Cheryl na matawa. Ang Yasi na ito ay laging naaabala. Gayunpaman, pagkatapos tumawa, tumahimik ang lahat. Sa pagbanggit kay Terence, napagtanto ng lahat na kalahating buwan na silang hindi nakipag-ugnayan sa kanila ni Terence. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya, at lahat sila ay nag-aalala. Cheryl sis, kumusta si Shield bro? Nag-aalalang tanong ni Yasi. Hindi ko alam. Bumantong hininga si Cheryl. Pero malakas si Terence, dapat ay maayos siya. Kinagat ni Josephine ang kanyang mga labi at hindi nagsalita. Kasabay nito, naniniwala rin siya na babalik si Terence ng ligtas. Nag-uusap silang tatlo nang biglang tumunog ang doorbell sa labas ng villa. Oh! Nakabalik si Shield bro. Narinig ni Yasi ang doorbell at nasasabik siya, gusto niyang magmadaling bumaba ng hagdan. Umalis si Terence kasama si Trixie, at si Josephine ay nananatili rito, kaya walang masyadong tao sa villa. Hindi rin dala ni Terence ang kanyang mga susi nang umalis siya, kaya naisip ni Yasi na bumalik na si Terence. Yasi, magbihis ka na. Hinawakan ni Cheryl si Yasi at pinaalalahanan siya. Oo. Mabilis na tumakbo pabalik si Yasi para isuot ang kanyang damit at bumulong sa sarili, kung pananggal lang bro, hindi na natin kailangang magsuot ng damit, nakita na natin ito, at wala lang. Kailangan pa rin natin itong makita kapag naging maliit na tayong asawa, ngunit medyo hadlang ang Chester na iyon. Haha. Hindi napigilan ni Josephine na matawa, pero hindi ka laging nakahubad, paano kung malate si Terence sa iyo? Totoo yan. Josephine sis, salamat sa paalala. Tumango si Yasi, iniisip na may katuturan ito. Bumaba ang grupo, at papunta na si Chester para buksan ang pinto. Gayunpaman, may tatlong hindi inanyayahang bisita sa labas ng villa, at hindi nang ahas si Chester na magdesisyon ng mag-isa, kailangan niyang tanungin muna si Cheryl. Si Chester ay mula sa isang noble house, pagkatapos ng lahat, at si Amara ay walang magawa sa kanya. Kanta ng Fox. Nakita ni Yasi na ang mga tao sa labas ng villa ay ang grupo ni Amara at hindi si Terence, medyo nalungkot siya, anong ginagawa mo dito? Sino kayong dalawa? Miss, please mind your words. Nandito kami para imbestigahan ang kaso. Huwag mong idamay ang sarili mo. Nagbabala si Wang Heten. Imbestigahan ang kaso. Anong kaso? Kumunat ang noo ni Yasi, nagre-review kami ng mga lessons namin. Wala kaming oras. Ikaw. Naasar si Heken sa sinabi ni Yasi.
Itinuro siya nito at sinabing, tingnan mo. Tingnan mo, anong uri ng mga tao ito? Sabi ko na nga ba, dapat kasabwat nila ang sospek. Ikaw ang sospek. Pinandilatan ni Yasi si Hekan. Okay, Yasi. Ayaw ni Cheryl na ipagpatuloy ang laban na ito sa kantang Amara. Naramdaman niya na ang kantang Amara ay dumating sa oras na ito para sa isang bagay. Maaari ba itong tungkol kay Terence? Sumikip ang puso ni Cheryl sa pag-iisip. Kanta ng opisyal, anong problema? Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa ilang bagay sa loob? Tumango si Amara. Sige, sabi niya. Sumenya si Cheryl kay Chester na buksan ang pinto, pinapasok ang tatlo. Hindi masyadong natuwa si Amara sa ginawa ni Hecken, hindi pa nga nila sigurado kung si Terence na ang sospek, at heto siya, nagdadala ng partner ng sospek. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakaharap mo? Sila ay mula sa pamilyang Colton at sa pamilyang Wu. Kung talagang galit ka sa kanila, paano kanila bibitawan? Pagpasok sa sala, casual na umupo sina Amara at Wayne sa isang gilid ng sofa. Si Hecken naman ay umupo sa gitna ng sofa na parang boss. Kanta ng opisyal, iniisip ko kung ano ang problema sa iyong biglaang pagbisita. Si Cheryl ang may-ari ng bilya, kaya siya ang pinakaangkop na taong magsalita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.